Magandang araw mga classmate at welcome ulit dito sa Mr. and Mrs. Rugby Channel, no? Sa ating YouTube and Facebook followers. Magandang araw sa iyo, Mami, Honey, Mrs. Rugby. Good morning and magandang araw sa iyo. Good morning. So yung tatalakayin natin ngayon mga classmate is yung kung ano yung mga ginagawa 3 months to up to harvest, no? Yung harvest or wag na nating gawing komplikado yan kasi may nag-comment doon dati na naman sa harvest daw is hindi daw yun harvest kasi hindi naman daw tanim yan. So gamitin na lang natin yung ating pangunawa ba na once na pipitasin na siya or kukunin na natin siya kasi kumbaga i-harvest na nga eh. Yun na yun, no? Wag na nating kontrahin o gagawin pa nating komplikado. No, so ito yung mga ginagawa namin dito sa Rugby Farm, classmate. 3 months up to harvest kasi most likely nag-harvest kami 5 months and a half, no? Kasi pag medyo hindi na maganda doon sa range at ano na sila, nag-aaway-away na sila doon, hindi na rin advisable na nasa range area pa sila, no? Lalo na yung mga lalaki. So dito muna tayo, 3 months, classmate, no? Ang ginagawa ng Rugby Farm dyan is nagbo-booster tayo ng bakuna ng Lasota plus IB. Tapos continuous yung ano natin, yung triple D na tinatawag, yung deworming, delousing, and drops, no? Sa deworming, classmate, is ginagamitan pa rin natin yan ng yung hindi na siya powder eh. Yung astig na nakalahati ang binibigay namin sa 3 months, no? Tapos, siyempre, ginagamitan natin ng Zeromite yan, si delousing niya, at ginagamitan din natin ng Oxyride yan sa drops, no? Depende, conforme mga classmate ha, kasi kadalasan dyan is hindi nila ginagawa yan, han eh. Kasi, siyempre, manok nga yan, parang hinahayaan lang. Sa amin dito, talagang sistema na siya. Paraan na namin siya, maintenance na namin na every 21 days to 25 days. Mamili lang kami dyan mga classmate. Basta pagpasok ng 21 days, purga na. Pagka 22 days, paliguan na. Parang ganun ba? Tapos, ipoprogram mo siya. Kasi mahalaga para malinis at malusog ang ating mga alaga. Then, upon harvest naman, ngayon, pag nag-harvest naman kami mga classmate, nilalagay natin sa fly pin, di ba? Tamahan. Para ma-tame sila. So, 1 week or 10 days sila doon bago sila ipunta sa cording area. So, ito mami. Bago mo bago ilagay sa fly pin, ano yung mga ginagawa mo dito? Di ba pagkatapos na lahat ng doon sa range, pag nandito na sa fly pen, sa nila sa paa yung yung tali, pampasanay. Para masanay sila bago sila i-cord. Hindi sila mabibigla na may tali na sa paa nila. Ayos. So, totoo yun. 1 week yan na nakaganon sila. Ino-introduce na natin yan. Tapos ito pa mga classmate, no, habang nasa range area pa lang sila, minsan naglalagay na kami ng pagkain doon sa pot para pagdating din dito sa fly pen, pag makita sila ng pot, alam nila na ang laman doon is pagkain. Kasi ano nga sila, stag, so kailangan natin silang turuan. Pero bago ilagay sa fly pen, napaliguan sila. Pagkakuha doon sa range area, ligo. Diretso na namin doon sa ligo, subo amtel, diretso na doon. Kasi nagpurga na kami, gabi kami nagpupurga mga classmate o madaling araw, no? Pagkapurga, kinabukasan, manghuhuli na kami sa kanila. Na yun dyan. Lublob sa Zeromite, may tubig, paliguan, subuan ng amtil, lagay kaagad sa fly pen para hindi stress yung ating mga alaga. Iwasan natin maging ma-stress yung mga bibistag natin, no? Kasi yan po ang talaga prone dyan sa mga sakit-sakit na nakukuha nila. Din dito, nag-introduce din kami ng DCM 0.5, yung sa calcium yan para sa buto. In preparation dun sa cording area nila, no?
Kung wala naman classmate, pwede kayong gumamit ng, saan yung Calci X natin? Andun. O, kunin mo nga. May Calci X tayo dyan. Dito sa fly pin sila. O, yan. Oo, yun yung una, DCM. Tapos ito na yung ginamit namin. 0.5 kasi parang pag injectable kasi mukhang ano eh, hindi rin ganun ka kuan, di ba? Mas iba pa rin yung oral. Relax lang yung mga alaga natin. So, ito nang ginagamit namin para in preparation dun sa cording. Lahat to, pati mga babae, mga classmate, no? Hindi naman to araw-araw eh. 2 beses lang to sa isang linggo. No? Kung may iba naman kayong source of ganito, calcium, na ano kayo, hiyang, pwede naman ituloy nyo na din. Kung gusto nyo rin ng something new, bago, pwede nyo rin subukan to. Tapos, yung Vitamax natin, classmate, yan. Hindi ko naman sinasabi na porque, ulitin, disclaimer tayo ulit ha. Hindi ko sinasabi, classmate, na porque ito ang ano ko, yun na rin gagamitin. Yun din ang anuhin nyo. Ano lang to, example lang to, basta B-complex, gumamit kayo eh, kung may imported kayo, kung anong gusto nyo dyan, basta kami, hiyang kami dito, no? Wala naman sa pilitan to eh, basta, ang ginagamit talaga namin, Vitamax, no? 0.3 ml, 15-30 pag nasa sa ranging sila. Pag 5 months pataas, classmate, dito sa fly pin, every week na kami nagano, kahit sa cording. Every week na kami nagbibigay para pagdating niya ng 7 months, ready na siya, no? Kasi ibabiyahe sa malayo, minsan din hinahanda natin para sa examination. So 'yun. Kailangan maging handa sila at magiging healthy sila araw-araw. Kasi lamang talaga pag healthy. Tingin mo Han. Talaga. 'Di ba? Yung muntik ka mag-champion sa bawang, ni isa walang sinipon, no? Oo. Iba ang kain nila talagang ikwento mo. Pagkabigay mo talagang ilang minutes lang yan, ubos na nila. Wala pang minutes 2 minutes, 1 minute, mga ganun lang, ubos na. Makita mo yung healthy yung manok pag pinakain mo. Talagang sige, speaking na pag pinakain mo, uubos yung o paano ngayon kung may may nakikita ka na hindi na uubos, anong ginagawa mo? Kinukuha ko siya, amuyin. Inaamoy niya. Inaamoy niya kasi kadalasan dyan, classmate, is may sipon sa ilalim, yung mabaho lang pero hindi pa lumalabas. Yun. Ang pinakadabis na solution dyan, mga classmate, lalo na walang gana, ayaw kumain, tapos may amoy, ang pinakadabis dyan, gawin yung paliguan nyo. Yun, mabilis niya. Ano yan? Mabilis siyang, pagkabigay mo ng until, ma-absorb niya kaagad eh. Paliguan nyo, labas talaga yan, tapos, yan, mamumula kaagad yan, tapos, magana silang kumain. Salpakan nyo nito, Vitamax, para panumbalik. Pero ito talaga, effective talaga, ang ganda talaga nito. Kasi huwag mo lang mapabayaan na Yung iba naman, observe mo, bigay na kaagad. May nag-comment sa akin, bigay na sila ng bigay ng ginto, Spectromax Ale, bigay ng bigay, hindi pa rin tumatalab. Yun, hindi siya proper yung pagbibigay. Parang sa tao din yan eh. Hindi, inaaraw-araw na nga nila, ayaw pa rin daw tumalab. Kaya nga yung sinabi mo na papaliguan mo siya, tapos bigyan mo siya ng ganyan, tapos with Vitamax na naman after niya, mas mabilis yung healing ng manok. Parang sa tao din lang yan. Kung hindi maayos din yung susundin mo yung prescription, kahit 1 week ka na, hindi effect ang gamot. Ito pa isa, classmate. Kasi mahirap din talagang gamutin yung sakit ng mga respiratory kung wala kayong bakuna. Yan din. Mapapagaan kasi yung pag-aalaga natin kung kahit ito lang yung pang-respiratory, no? Yung mga fowl cholera, yung B1 Lasota. Kasi mga yan mga pang Newcastle diseases. Paano ba i-explain to kasi hindi talaga kami pero alam namin pa nga sa mga pangsipon-sipon, yung Coryza. Coryza, mami. Coryza, Mycoplasma.
Oo, yan. Oo. Pero ako, hindi na ako gano'ng nagmamycoplasma kasi nafobia ako doon last time. Oo. Na buti naka-recover, mahigit 100 ba yun? O, basta. Buti naka-recover. At sa awa ng Diyos na nagampanan namin. Kasi share natin yun. Oo. Yung dito sa may batok, Sa may batok niya. doon nagbakuna. Malamig pa yung bakuna. Oo, yun ang cause, sabi na ano. Nagkaroon ng nana dito sa kuan. Basta, Tinaagapan. ngayon, ang ginawa nyo, hot compress tapos yung Oo. suka. Oo, yun. Hot compress talaga ang nagpagaling doon. Naka-hot compress sila. Din sa tulong na naman ng Amtel tapos hindi Spectromax L tayo. Spectromax na tayo nun. Spectromax L ang gamit na namin noon, classmate, kasi kabado na talaga kami kasi hindi na namin infected na no. Oo. Pero Lalo yung malala. wala pang 1 week. Wala pang 5 days. Na ano na siya. Diretso yun. Nag-dry, ayos na. No? So ganoon ka kaya kami dito, mayroon talaga palaging Spectromax L. L-Spec yung dati yan. Pero ngayon, Spectromax L na ang gamit. Kunin mo nga, kunin mo. Nandiyan. Please, kay Kuan. Baka sabihin nila, wala tayo. Parati kaming mayroon nito. Ayan bagong-bago pa nga. So may isa pa dito na wala pang, hindi pa naubos. Hindi, ito na yung na-open ko. Ito na bagong-bago yung classmate Yan may laman niya Hindi kami na mahal lang pero bahala na. Ganun talaga kasi wala nandito na tayo So after naman ng nasa fly pin na balik tayo dun sa topic natin, mami. Nasa fly pin na, naibigay na natin yung ganito. Siguro maximum of 2 weeks, Tame na yan. Hindi na yan sila na yan. Ang tawag nito yung sanay na. Naka 2 linggo na sila dyan. Naka 2 turok na ng 0.3 ml ng Vitamax. Naka na siya. Naka 4 na take ng Calci-X. Bago nyo ilagay sa cord, classmate, pwede nyo siyang paliguan ulit gamit ng Zeromite. Para pagdating doon sa cording, hindi siya makagalaw-galaw. Yan yung purpose dyan kung bakit pinapaliguan yung alaga natin bago ilagay sa cording area. Para hindi siya magalaw, Kasi nandyan na lang siya nakatali na siya hanggang sa matame na siya na matame. So yun lang yung natin, mga classmate, at na-share namin ngayong topic na to sa aming pang-ilang episode na namin to, pang-apat na episode na namin to as dual host, magpartner, mag-couple na mag-host dito sa aming segment o show na tips ni Mr. and Mrs. Rugby. Kasi i-share namin yung experience namin kasi ito is requested, na ibalik ko daw yung dati kong kuan kasi kumbaga, mga classmates, sa pagba-vlog ay medyo nalumutan na rin tayo sa kasi halos kami yung first year batch ng, hindi naman siguro sa pagba-vlog ng gantong manok kasi 2019 start na ako unlike ngayon na sobrang dami na ng vlogger, kaya dumadami na rin yung lumalaki na yun, lumalawak talaga yung industry natin na which is na nakakatuwa, Sige. So, yun lang, mga classmate, at sana may natutunan kayo at i-share nyo to at huwag nyo kalimutan palahan. I-promote din natin na mag-like, subscribe kayo at i-hit ang notification bell para every content namin updated kayo. At kung may mga tanong kayo, classmate, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section. Itanong nyo at kung may gusto kayong gawin naming content, pagbibigyan namin kayo kasi na tayo, all around na tayo, breeding, sa conditioning, pati sa gaffing, kasama na yan lahat, mga classmate. Kung yung nasa idea namin, idea ni Mrs. Rugby, idea ko, i-share namin sa inyo na hindi kami magtatago para sa atin lahat to. So yun lang, mga classmate. More wins, God bless, and mabuhay lahat ng Sabongero. All right.